Katatapos lamang ng working hours ni Jenny. Nakapag-ayos na siya at nakapagligpit at handa na para umuwi. Mahilig siyang mag-shopping at mamili ng mga damit at kung ano-anong mga bagay. Kaya lang ay palaging kulang o kapos ang budget niya. Kaya naman madalas, ang bagsak niya ay sa ukay-ukay. Dahil dito, ay nakahiligan niyang pumasok, maglibot at mamili sa isang malaking ukay-ukay store na malapit lang din sa kanyang pinagtatrabahuhan. Mura kasi at magaganda ang mga tindang damit dito. At kung suswertehin ka pa, ay makakatsamba ka ng bago na paminsan-minsan ay may tag pa nga. Kaya naman madalas, halos 2 hanggang 3 oras siyang nagtatagal sa ukay-ukay store na yon. Minsan nga, hanggang sa maramdaman na lang nitong masakit na ang binti niya. Saka lang ito titigil sa kakalibot at lalabas upang umuwi na ng bahay. Isang sakay lang naman mula dito ang apartment na tinutuluyan niya. Kaya naman madali lang para sa kanya ang makauwi agad kapag napagod na ito sa paglalakad at paglilibot sa ukay. Isang gabi, masaya itong umuwi galing sa ukay dahil naka-score siya ng magagandang damit. May dadaluhan kasi itong kasalan sa darating na linggo, kaya agad siyang naghanap ng pwede niyang maisuot para sa okasyon. Sakto namang may bagong dating na belang ukay-ukay na binibilhan niya at madami talaga siyang napili mula doon. Mahal nga lang dahil nga mga new arrivals, pero hindi naman na masama. Dahil makakapili siya ng mga gusto niya at masasabi mong magaganda talaga. Nakapili siya ng isang lace dress na kulay pink. Maganda ito at may tag pa. Palatandaan na bago pa talaga. Wala din itong punit o kahit anumang sira na talagang ikinasiya ni Jenny nung gabing iyon. Sulit na sulit ang pamimili niya. Kaya naman pagdating niya sa bahay ay agad niya itong nilabhan ng maayos upang mai-adjust sa sukat ng kanyang katawan. Matapos iyon, ay agad na rin siyang pumunta sa kwarto upang makapagpahinga na. Ilang saglit pa, ay tuluyan na siyang nakatulog. Sa kalagitnaan ng gabi, ay naalimpungatan siya. Bumangon siya upang kumuha ng maiinom sa kusina. Pupungas-pungas pa siyang nagkukusot ng mata nang tila may nakita siyang hugis tao na nakatayo malapit sa kanyang aparador. Pero napabuntong hininga na lamang siya at napangiti nang maaninag niyang mabuti ang kanyang bagong damit na nakahanger pala doon. Agad na siyang lumabas ng kwarto upang uminom. Kahit gabi na, sobrang init pa rin ang pakiramdam niya at nanlalagkit siya nung mga oras na yon. Tuloy-tuloy lang siyang naglakad papunta sa kusina nang hindi binubuksan ng ilaw. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, pakiramdam niya ay tila may mga matang nakamasid sa kanya at sinusundan siya nito ng tingin. Noong una, hindi niya iyon binibigyan ng pansin. Hanggang sa makarating siya ng kusina, ay hindi nawala ang kanyang pagkabalisa. Sigurado siyang walang ibang tao sa loob ng kanyang bahay. Pero ang mga tingin na nakakabit sa kanya ay hindi niya mawari kung saan nanggagaling. Ma? Ma? Tawag nito sa kanyang ina. Baka kasi umuwi na pala ito nang hindi nagsasabi sa kanya, na madalas din namang ginagawa ng magulang niya, pati na rin ng kanyang ate. Napatingin siya sa upuan at nakita niya na tila may nakaupo doon dahil sa buhok na nakikita niya. Nilapitan niya ito. Ma? Ma, umuwi na pala kayo. Hindi man lang kayo nagsasabi. Ngunit nang makarating siya doon, ay nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat dahil walang ibang tao sa sala liban sa kanya.
Dali-dali siyang tumakbo papunta sa pintuan upang buksan ang ilaw sa sala. At dito ay nakita niya na nakasampay lang pala doon ang kanyang itim na damit at mukha itong buhok sa dilim. Naibuga niya ang kanyang hininga na hindi niya namalayang naipon na pala dahil sa takot. Muli niyang pinatay ang ilaw. Kinuha ang damit. Pagkatapos ay ibinato iyon sa kanyang labahan. Bumalik na siya sa kwarto at muling sinubukan na matulog. Subalit sa kasamaang palad ay hindi niya na magawang makatulog. Marahil dahil ito sa takot na naramdaman niya kanina. Buwisit na damit yan. Tinakot pa ako. Bulong niya sa sarili. Ilang beses pa siyang nagpaikot-ikot sa higaan. Ngunit wala talaga. Tuluyan ng tinangay ng takot ang kanyang antok. Muli siyang umikot at humarap sa kabilang side ng kama. Nang makita na naman niya na tila may nakatayo sa harap ng kanyang aparador. Agad siyang napabangon sa gulat. Ngunit agad din naman niyang nakita na yung damit pala niya ito na nakahanger doon. Inis niyang inihilamos ang kanyang mga kamay sa kanyang muka dahil sa sobrang pagkadismaya sa kanyang nararamdaman. Buwisit na buwisit siya noon. Sa isip niya, kung ano-ano tuloy ang nai-imagine niya dahil sa buwisit na damit. Sa inis niya, tumayo siya at lumapit sa nakahanger niyang damit para sana ipasok iyon sa loob ng aparador. Saktong paghawak niya sa damit ay ang paghawak din ng maputla at malamig na kamay sa kanyang braso. Agad niyang naihagis ang damit sa takot. Napatakbo siya sa may pinto ng kwarto at saka binuksan ang ilaw doon. Nanginginig siyang inilibot ang paningin sa buong kwarto. Pagkatapos ay takot na tinignan ang damit na nasa sahig. Napatili na lang siya sa gulat nang malakas na mag-alarm ang kanyang cellphone. Hudyat na kailangan niya na din pala talagang gumising at mag-ayos para pumasok sa trabaho. Napatingin siya sa orasan na nakasabit sa pader. 5:00 na pala ng umaga. Gusto niyang sampal-sampalin ang sarili dahil sa takot na damang-dama niya pa rin hanggang noong mga sandaling iyon. Napasabi na lang siya sa sarili na tigilan ang kaka-imagine dahil hindi naman totoo ang mga multo. Napabuntong hininga na lang siya at bumangon. Pagkatapos ay inis na pinulot ang dress na naitapon niya kanina. Nag-ayos na siya ng sarili at pumasok na muli sa trabaho. Nagdaan ang mga araw. Nasa loob na siya ng sasakyan, papunta sa simbahan kung saan ikakasal ang kanyang kaibigan. Marami sa mga kaibigan niya noong high school ang muli niyang nakita dito. At halos lahat sila ay pinupuri ang kanyang suot na bestida. Kung kanina ay gandang-ganda siya sa sarili niya, ngayon, pakiramdam niya ay sobrang ganda niya na lalo dahil sa walang humpay na papuri ng mga kaibigan. Masayang-masaya naman siya dahil doon, kahit pa tinakot siya nito noong nakaraang gabi lamang. Natapos ang seremonyas ng kasal at nasa reception na sila para mag-celebrate. Isang maliit na private resort lamang ang inupahan para sa mga bisita. Nagsimula ang party at dito, nagsimula na din siyang makaramdam ng kakaiba. Para bang lumalamig ang pakiramdam niya. Hindi niya na sana papansinin iyon dahil talaga namang malamig ang lugar. Pero iba talaga ang kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya ay nabasa ng malamig na tubig ang kanyang damit. Ngunit nang hawakan naman niya ito, hindi naman ito basa. Hindi din naman siya pinagpapawisan, kaya hindi niya talaga maintindihan ang nararamdaman. Iwinaksi niya na lamang iyon at sinubukang makisaya sa mga kaibigan. Maya-maya pa
ay hindi na talaga siya mapakali sa kanyang kinauupuan. Dahil habang tumatagal ay mas lumalamig ang suot niyang bestida. Pakiramdam din niya ay parabang humahapit ito sa kanyang katawan at tila dikit na ito sa balat niya. Mas sumikip pa ito at konti na lang ay mahihirapan na rin siyang huminga. Tumayo siya upang lumabas sana at magpahangin. Ngunit ilang hakbang pa lang ang kanyang nagagawa ay parabang umikot ang kanyang paningin hanggang sa nawalan na siya ng balanse at tuluyan nang nawala ng malay tao. Umuungol-ungol siyang nagkamalay. Tinatanong ng mahina ang sarili kung nasaan na siya at kung anong lugar ang kinaroroonan niya. Hanggang sa napatayo siya at napatakbo sa labas dahil sa narinig. Paglabas niya ay may 4 na tao siyang nakita sa labas. Nagtatawanan ng mga ito pero hindi niya makilala dahil nakatalikod silang lahat sa kanya. "Iahon niyo na yan," sabi ng isang lalaki pagkatapos ay humarap ito sa kanya. Naglakad ito papunta sa isang parte ng pool kung saan umahon ang 2 pang lalaki na may bitbit na isang babae. Isa-isa niyang tinitignan ang mga taong iyon, ngunit wala ni isa sa mga ito ang nakikilala niya. Napatingin siya sa babaeng iniahon nila mula sa tubig. Gulat naman siyang napasigaw nang makita niya ang kalagayan ng babae. Nag-aalala siyang tinanong ang mga lalaki kung anong nangyari dito. Subalit kasabay nito ay nagtataka rin siya dahil wala ni isa sa mga ito ang pumansin sa kanya. Nakita niya kung papaanong sampal-sampalin ng mga ito ang babae. Basang-basa ito at tila naghahabol pa ng hininga. Malamang ay dahil sa pagkakalublob nito sa pool kanina. Maya-maya pa ay may dumating pang isang lalaki. At mas lalo siyang nagimbal sa ginawa ng bagong dating na lalaki. Hindi pala siya isang lalaki. Lumapit ito at unti-unting hinubad ang suot ng babae. Napatingin naman siya sa suot na bestida ng babae. Parang pamilyar sa kanya ang itsura nito. At ganoon na lamang ang pamimilog ng kanyang mga mata nang mapatingin din siya sa suot niyang bestida. Kapareho ito ng bestidang suot niya ngayon. Girl, ba't mo naman sinasayang itong damit mo? Binasa mo pa, oh. Tanggalin natin, ha? Sayang eh. Tila nanunoy ang sabi nung baklang tatawa-tawa pa habang tinatanggal ang basang damit ng babae. Nang hihina man, ay pilit niyang itinutulak palayo ang kamay ng mga lalaking humahawak sa kanyang damit. Dahil dito, ay hindi na nakapagpigil pa si Jenny. Mabilis niyang nilapitan ang mga ito upang pigilan ang kanilang pinaggagagawa. "Hoy! Tigilan niyo nga yan! Ano ba? Itigil niyo sabi yan eh!" Natatakot man, ay sinigawan niya ang mga ito. Unti-unti pa siyang lumapit, pero wala talagang pumapansin sa kanya. Para bang walang nakakakita o nakakarinig man lang sa kanya. Inulit-ulit pa niya ang pagsigaw upang pigilan ang mga lalaki sa ginagawa nila sa pobreng babae. Hanggang sa sinubukan niyang hawakan at hilahin sa balikat ang isa sa mga lalaking nagtatanggal ng damit ng babae. Pero laking gulat na lang niya nang hindi niya ito mahawakan. Bagkos ay tumagos lamang ang kamay niya sa balikat nito. Nagtataka siyang napatingin sa kanyang kamay
Subalit agad ding bumalik ang kanyang atensyon nang marinig niya ang pagpupumiglas ng babae sa sahig. Naiiyak na ito at hindi makalaban ng maayos sa mga nanghaharas sa kanya. Natigilan siya at parabang may bumara sa kanyang lalamunan nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng babae. Tuluyan nang natanggal ang damit nito. Umiiyak ito at nagmamakaawa habang pilit na tinatakpan ang kanyang hubad na katawan mula sa mapanghusga at malisyosong tingin ng mga lalaking nakapaligid sa kanya. Habang ang mga ito naman ay parang mga demonyong nagtatawanan habang pinagmamasdan ang kabuuan ng babae. Naramdaman na lang ni Jenny ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata habang nasasaksihan ang nangyayari. Hindi niya alam kung ano ang maaari niyang gawin. Walang nakakakita o nakakarinig man lang sa kanya. Ni hindi niya mahawakan ang mga ito. Kaya papaano? Ano ang pwede niyang gawin? Napahawak siya sa bibig nang bigla na lamang may mag-flash na ilaw. Napatingin siya sa likod niya. Nakita niya ang isa pang lalaki na may hawak na cellphone habang ilang beses pa itong nag-flash. Palatandaan na kinukunan nito ng litrato ang nangyayari. Sa mahinang boses ay narinig niya ang pagmamakaawa ng babae para lamang itigil na ng mga ito ang ginagawa nilang kalapastanganan sa kanya. Subalit nakakalokong tawa lamang ang isinasagot ng mga ito. Parang mga demonyo. Mas lalo pa itong napahagulgol sa sinasapit. Mahaba pa ang gabi, Miss Beautiful. Huwag ka namang KJ dyan. Wala pa nga tayong nauumpisahan eh. Habang papalapit ang lalaki, ay umiiyak namang humahakbang paatras ang babae palayo sa mga ito. Bakas na bakas sa mukha ng lalaki ang kademonyohang binabalak nito. Patakbong lumapit si Jenny upang muling subukang pigilan ang mga ito. Subalit, nakakailang hakbang pa lang siya nang muling nahulog ang babae sa tubig. Dahil dito ay muli na namang nagtawanan ang mga lalaki. Lumusong ang dalawa sa mga ito at muling iniahon ang babae mula sa pool. At doon ay inumpisahan na nila at isinakatuparan ang kanilang kademonyohan. Napatulala na lamang si Jenny sa kanyang nasasaksihan. Sobrang awa at takot ang lumukob sa kanyang katinuan. Ni hindi niya magawang magsalita pa. Sa nakikita niya, ay patuloy lamang ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mga mata. Mula sa pagkakayuko, ay muli niyang tinignan ang kaawa-awang babae. Nagtama ang paningin nilang dalawa. At mula sa kinaroroonan, ay basa niya ang ibinubukang bibig ng babae. Tulong. Tulong. Nagmamakaawa ito at nangihingi ng saklolo sa kanya. Sa kalagitnaan ng lahat ng nangyayari, ay bigla na lamang naghabol ng hininga ang babae. At para ba itong naghihingalo? Pabilis ng pabilis ang kanyang malalim na paghinga. Napahawak ito sa dibdib na para bang kinakapos na. Maya-maya pa ay bigla na lamang nangisay ang katawan nito hanggang sa tumirik na ang mga mata
at hindi na gumalaw pa. Sinubukan ng grupo ng mga lalaki na gisingin ito. Ngunit wala. Hindi na ito nagising pa. Pinulsuhan pa nila ito at doon nila nalaman na wala na nga itong buhay. Patay na ang kaawa-awang babae. Ano ba yan? Hindi mo lang ako umabot sa kanya. Brad, gear na ako eh. Inis na sabi ng isang lalaki. Pwede pa yan kung gusto mo. Yan, mainit-init pa yan. Pwede pa. Gago, sige na nga. Pwede na yan. Nagpanting ang paningin ni Jenny sa kanyang narinig. Labis na galit ang kanyang naramdaman dahil ang dating nito sa kanya ay wala silang pakialam sa pagkamatay ng pobreng babae. Nakita pa niya na pagkatapos gawin ang kademonyohan ay sinipa-sipa pa ng mga ito ang walang buhay na katawan ng babae. Tara na nga. Tara na. Bad trip naman oh. Okay na yan. Iwan mo na lang dyan. Bukas na natin asikasuhin yan. Sabi ng isa sa mga ito. At saka muling sinipa-sipa ang katawan ng kawawang babae hanggang sa mahulog ito sa tubig. Kasabay nito ay ang pagbangon ni Jenny sa kama. Habol-habol ang kanyang hininga. Panaginip. Panaginip. Panaginip.